Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aaya natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal na bakabayan, akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita, meron 83 na mga comments. Nandiyan po si Ma'am Shane Sibal, meron 57 na mga comments. Nemi Hasigawa, meron 33 na mga comments. Nandiyan po si Ana Corduba, meron 32 na mga comments. And Acing Mariano, meron 31 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi na pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also makakabahan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Maria Luz Lagunsad, Florante Aquino, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Flaviana Abila, Lynn Gonzalez, Shanae, Nonoy Floren Hayes from Mandawi City of Cebu. Nandyan rin po si Danilo, Dante Canido, Joel Carrillo. Nandiyan po si Erlinda Uyama from Japan, Susan Unarce from Qatar. Nandiyan po si Jovi Montero, Terso Baisa, Mayet Cebuhano, hi to Lynn Moss, Lino Sopsop, and hi to Rowell Ayag. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry! Painitin ko po kagad yung mga maga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Saiban na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipipakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay! Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well mga kababayan ko, pasensya kahapon kasi wala po si Sir Ivan. Hindi talaga kaya po ng ating power mga kababayan. Hindi po nakayanan po ng oras si Sir Ivan. Kasi marami pong tinapos po ng mga reports kahapon si Ivan doon po sa kumpanya mga kababayan. So pag uwi ko kahapon dito sa bahay, medyo very late na. At saka exhausted na po si Sir Ivan mga kababayan. sorry, pasensya po sa lahat. So every time po na medyo malate na po ating vlog mga kababayan, so asahan nyo po, siguro wala po si Sir Ivan. Okay? Ang dami talaga pong naghihintay mga kababayan. Ang dami nag-comment doon sa Facebook, sa akin sa Messenger, pati nga doon sa akong mga kababayan, yung WhatsApp. Marami nag-message sa atin, kumusta na daw. Kasi marami pong nangyari kahapon mga kababayan.
Totoo lang. Actually, kahit po busy si Ivan, saka nandun po ako sa kumpanya namin mga kababayan sa office, naka-monitor rin po si Ivan sa mga nangyayari po sa balita, sa politika mga kababayan, and also po sa mga issue po sa kabilang kampo. Lagi po nakamonitor po si Ivan. So, hindi po natin yan pwedeng pabayaan mga kababayan kasi para po lagi tayo everyday po na updated. Okay? So, pasensya talaga. So, anyways, di ba kahapon po yung deadline po for filing of COC mga kababayan or Certificate of Candidacy doon po sa ating mga kababayan po na nagnais po makakuha po ng posisyon dyan po sa gobyerno natin at handa daw silang maglingkod po sa atin mga kababayan. Okay? Mga new aspirants, sakto ba yun? New aspirants? Kasi mga aspirants, mga bago yan eh. Mga aspirants, yung mga nakikita na po natin po na mga mukha, yung mga usual po na mga politiko mga kababayan. And also mga bago rin po na mga artista at saka siyempre nabanggit rin po natin po yung ibang mga vlogger mga kababayan. So kahapon nakita po natin si Congressman Sandro Marcos mga kababayan. Di ba siya po nag-file po ng kanyang COC, re-electionist po doon sa Ilocosur at saka siya po sinamahan po ni mga kababayan ng kanyang papa at saka ng mama si FL at saka si PBM. That is the other day mga kababayan. So kahapon nakita rin po natin si Chavit Singson at saka meron siyang sinabi mga kababayan at saka meron siyang motto. Ang sabi po ni Chavit Singson, if we want credit, vote Chavit mga kababayan. Sakto ba yun? Hindi yun, si Seven gumawa nun. If we want credit, vote Chavit. Kasi yan po ang kanyang promise mga kababayan. Ang promise niya sa kanyang mga constituents, sa kanyang mga kababayan, sabi niya, kapag iboto niyo ako, bibigyan ko kayo po ng bank account, pati daw credit card mga kababayan. Bibigyan niya ng credit card at saka bank accounts kung sino yung mga bumoto sa kanya at saka siya po ay mananalo mga kababayan bilang senator. So, pero wala naman siyang sinabi na lalagyan po ng pera mga kababayan. Wala sinabi po si Chavit, kundi credit card lang po at saka bank account mga kababayan, di ba? So, napaka-easy naman po mag-open ng account eh. So, okay, nakita na po natin mga kababayan. Si Congressman Dante Marcoleta, di ba nag-file po siya doon ng kanyang COC at saka mamaya pag-uusapan po natin po si Marcoleta mga kababayan kasi meron pong na-discover po si Ivan and also mukhang totoo talaga kung sino po yung amo ni Bin Barubal mga kababayan. Okay, doon po sa nagsabi sa akin na hayaan ko lang daw si Bin Barubal, may pasensya no kasi meron pong discovery si Ivan. At saka naalala ko, tinanong natin po si Bin Barubal mga kababayan. Di ba? Sir ba nakaalala niyan? Di ba sabi ko na, Ben, totoo ba yung kumakalat na balita na si Marcoleta ang amo mo? Mukhang nagkatotoo mga kababayan. Kahit hindi na po sasagutin po ni Bin Barubal, may nakita akong ebidensya. So mamaya pag-uusapan natin po si Marcoleta mga kababayan. And also pag-uusapan rin po natin, ito pong si Vic Rodriguez. Diba kahapon mga kababayan, siya na po nag-file po ng kanyang COC. Ngayon, doon po sa filing po ng COC po ni Vic Rodriguez mga kababayan, merong ipinakalat na naman po na fake news ang kabilang kampo sa pangunguna ni Hitad mga kababayan. Mamaya pag-uusapan natin po si Hitad, pero hindi ko papakita dito po ang kanyang vlog mga kababayan. Hindi ko papakita ang kanyang vlog, kundi ang kanyang post lang po, screenshot natin, i-debunk natin mga kababayan kasi ginamit niya yung third floor studio na vloggers. Nakita ko ang ebidensya mga kababayan na yung claim po ni Hitad, yun po ay fake news. Mamaya pag-usapan natin yan. And also, di ba nakita rin po natin sa balita mga kababayan at saka talaga pong sumabog. Kasi nga si Digong daw mga kababayan, withdraw daw ang kanyang COC doon sa Davao City bilang mayor mga kababayan. At saka merong balita na na lumabas na siya daw ay mag-senator. Kasi yan pong balita niya mga kababayan, sumabog talaga eh. Kasi ang nagbalita niyan, di ba, yung DZRH. At saka after po, naglabas po ng balita na ganyan, yung DZRH, pinick up kagad po ng mga mainstream media, Manila Bulletin, Sunstar Davao, Sunstar sa Manila. As in, marami pang ibang mga kababayan. Pati nga yung may TV Cebu, at saka yung, I'm not sure, Manila Bulletin mga kababayan. Di ba, pinick up nila? Pero kalaunan, nalaman natin na yun pala ay fake news. So, again, repost kagad po ng mga mainstream media, inedit nila na yun daw ay hindi totoo mga kababayan. Marami talagang bumalintong kahapon.
Maraming bumulintong talaga At saka tuwang-tuwa pa yung mga DDS makaabayan. Sila si Badong, kasi nga yung balita na yun, time kasi na si Badong nag-live makaabayan. So doon ko nakita sa mga comment po ng kanyang mga viewers na si Digong daw, withdraw daw ang kanyang COC at saka mag-senator daw makaabayan. Doon ko nalaman. Pero kalaunan, meron pong vlog, di ba, si Coach Jarrett na yun po ay PK makaabayan. Doon ko nakita po kay Coach Jarrett. So sabi niya, actually meron pong sinabi si Digong makaabayan, ipapakita ko lang sa inyo muna. Sabi niya, kinumpirma niya na hindi totoo yun na siya po ay nag-withdraw ng kanyang COC bilang mayor doon sa Davao City makaabayan. Kasi sabi niya na gusto niya daw sa Davao na lang bilang mayor kasi doon daw siya nag-umpisa makaabayan. At probably sabi niya baka doon rin daw siya magtatapos makaabayan. Parang merong masamang pangitain yata. Ang pangit ng sinabi. Iparinig ko sa inyo makaabayan. Kaibigan, hindi ako pwede tumakbo ng senador. Mayor na siguro ako ng siyudad ng Davao. Doon ako nag-umpisa. At baka doon ako matapos. O di ba? Parang ang pangit ng pangita makaabayan. Parang there's something wrong talaga Di ba sinabi niya na meron na siyang cancer makaabayan? Meron ba siyang cancer? Saan ba na cancer yon? Wala siyang in specific Basta meron daw siyang cancer makaabayan. Pero ang style po ni Digong makaabayan, kung i-analyze po natin, di ba? Meron kasing lumabas po na balita-balita na nagtangka talaga ito pong si Digong na i-withdraw po ang kanyang COC makaabayan. Nagtangka talaga. Kaya nga nabalita po ng DZRH. So until nabalitaan po ni Digong makaabayan na nag-file rin po for ng COC for mayor yung pong nakakatandang kapatid po ni Migs Nograles makaabayan na si Carlo Nograles. Di ba? Nag-file po bilang ng COC bilang mayor yung pong si Carlo Nograles. Kaya siguro kinancel niya ang plano niya makaabayan na magtatakbo siya bilang senador, so nagstay na lang po siya bilang mayor. Bakit kaya Sir Ivan? Sa tingin ko po kasi nga nakita po dito ni Digong na hindi po kakayanin ni Basti Duterte yung pong si Carlo Nograles makaabayan. Hindi kakayanin. Kasi alam po ang kapasidad po ni alam po kasi ni Digong ang kapasidad po ni Basti Duterte na hindi po siya ganun talaga kalakas makaabayan. Hindi po. At saka marami rin po pong mga issues dumating nung si Basti na po yung naupo bilang mayor makaabayan. Ang daming issues. Like for example, doon po sa 27 lahat po ng mga adik doon sa kanyang municipal hall makaabayan. Nakapasok po mga adik doon sa mismo sa kanyang office. 'Di ba? Maraming issue talaga So kaya naisip po ni Digong, ito hindi to kakayanin po ni Basti. So ako ang dapat ditong tatakbo. Pero ang ginawa po ni Basti makaabayan para sa akin ito po'y malaking kaduwagan. Kaduwagan ho yan. Kasi ang plano, if I'm not mistaken, ito po ang kanyang plan makaabayan ni Digong kasi alam niya na hinang-hina na po itong si Digong. Kaya nga, di ba, tingnan nga natin maglakad makaabayan. Kahit maglalakad nga si Digong, medyo kakikia na, gano'n na, hindi na siya stable makaabayan. So talagang nangihina na po itong si Digong. Pero gusto niya po diyang tatakbo bilang mayor, lalabanan niya si Carlo Nograles makaabayan. Kung sakaling mananalo kasi itong si Digong makaabayan, siya po ay magre-resign bilang mayor. So ang maupo nito, ang mag-replace po kay Digong, ito pong si Basti Duterte makaabayan. Sakto ba analysis ni Sir Ivan? So yan po probably ang plano po ni Digong. Kaya siya po ay napilitan pong tumakbo makaabayan bilang mayor kasi kapag manalo siya, si Basti pa rin po ang papalit sa kanya makaabayan. Okay? So nakita na po natin si Attorney Migs, di ba tayo po nanawagan noon na sana si Migs yun, si Attorney Migs Nograles ang kukontra doon kay Digong. Pero siya po dito ay nagre-electionist makaabayan. Nag-file siya ng kanyang COC bilang representative first district po doon sa Davao City. So ang kanyang kakalabanin, ito pong si Pulong Duterte makaabayan. So ang mangyayari ngayon, Duterte versus Nograles na naman po dyan po sa Davao City makaabayan. Kasi yung dalawang pangalan na mga malalaking pangalan niyan sa Davao makaabayan, sila talaga po ay rival since 80s pa po makaabayan. Since 80s, rival talaga yung dalawa na yan, ang Duterte versus Nograles. Okay? So ngayon, ipapakita ko sa inyo makaabayan yung balita kasi maraming natawa.
Maraming natawa mga kababayan, saka at the same time nagulat rin po kasi nga si Kibuloy mga kababayan nag-file po, tatakbo po bilang senador. Si Kibuloy tatakbo bilang senador. Sa pamamagitan po, ang nag-file po ng kanyang COC, ang kanya pong attorney, yung pong si attorney Mark Tolentino mga kababayan. Nalaban natin po si Mark Tolentino, yung nagbahad dito at saka tinakot po yung yung Chokstogo mga kababayan. Nalaban natin yan si Mark Tolentino. Siya po yung nag-file doon. Kasi ang gusto dang gagawin, ang plataforma po ni Kibuloy mga kababayan, kung sakaling siya po ay mananalo, para daw ihiwalay na niya at saka or religious freedom ang gusto niya dito. Ang ibig sabihin, hindi na po daw dapat hindi na po malayo po ang state security ng gobyerno natin dito po sa mga religious groups. Yan po ang gusto niya mga kababayan. So ibig niya sabihin, sa pagkintindi ko dito, gusto niya na ihiwalay na sila sa gobyerno. Hindi na po sa dito pwedeng hilabtan. Ano ba sa tao po ang hilabtan mga kababayan? Yung pakikialaman po ng gobyerno mga kababayan, ayaw na po nilang pakikialaman po ng gobyerno ang mga religious groups. Pero wala yung sinabi na mga religious groups mga kababayan, kundi siguro ito po ay personal na interest, kundi ang QOGC lang po mga kababayan. Kasi alam mo natin, di ba, doon po sa nangyari po sa QOGC, time po sa pag-serve po ng warrant of arrest sa kanya mga kababayan. So di ba, talagang sinugod siya ng mga kapulisan natin, nandun po yung ISAF, at saka nandun po yung NBI. Gusto kasi ni Kibuloy na hindi na po yun mangyayari sa kanilang grupo mga kababayan, sa kanila pong church group ng QOGC. Kaya siya po ay tatakbo na mga kababayan. Hindi na sila aayon dito sa batas or ayaw na po nilang susunod po sa batas mga kababayan. Diba? Sa ito bang bakit hindi po na si Ivan, hihiwalay na sila sa gobyerno at hindi na po sila susunod po sa batas po ng gobyerno mga kababayan or sa batas po ng tao. Ayaw nila mga kababayan. Tingnan nyo po kung gaano po ka-selfish dito itong si Kibuloy. Diba? Tingnan nyo lang po. Nagreklamo ba? May narinig ba tayo nagreklamo mga kababayan na iba po ng mga religious groups? Like for example, ang grupo po ng Philippine Independent Church, yung Iglesia ni Cristo, yung Jehovah's Witness, yung nagreklamo ba? Yung Seventh-day Adventist mga kababayan, Apostolic Catholic Church, nandiyan po United Church of Christ of the Philippines, MCGI, at saka yung Pentecostals mga kababayan. Nagreklamo ba sila? Diba? Yan po ang plataforma po ni Kibuloy mga kababayan. Wala namang problema. Ikaw po ay susunod po sa batas po ng gobyerno natin. Wala namang problema ho yan. As long as wala kang ginawa pong kabulastugan mga kababayan. Ito kasi si Kibuloy, takot siya kasi nga siya po ay manyakis. Meron kasi nangyari po na kamanyakan doon po sa kanilang grupo mga kababayan. Kaya siya po ay takot. Tingnan niyo lang po ang iba po ng mga religious groups. Nagreklamo ba sila? Wala. Kasi sila po ay matituno mga kababayan. Matituno po yung iba po ng mga religious groups. Kaya wala silang problema at saka sila po ay nag-obey sa rules po ng gobyerno natin. Sila po ay sumuporta sa batas po ng gobyerno natin mga kababayan. Pero ang ayaw lang po dito, ang QOGC lang po. Diba? Iparinig ko muna sa inyo po yung balita mga kababayan. Isa sa mga naghain ng kandidatura sa huling araw ng Certificate of Candidacy o COC filing ay si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy sa ilalim ng Workers Peasant Party o WPP. Pero ang abogado lamang nito ang naghain ng kanyang COC. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ang pangunahing dahilan ng pagtakbo ni Kibuloy ay tiyaking mapangangalagaan ang kalagayan sa relihiyon o kalayaan sa relihiyon mula sa state forces o otoridad. Kamakailan ay pinasok ng mga otoridad ang KOJC compound sa bisa ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Ang priority po niya, number 1 is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ng government po natin should secure the holy grounds against state forces. Pagtutuunan din daw ni Kibuloy ang edukasyon at laban sa korupsyon kapag naluklok sa Senado. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, kahit pa may mga kinakaharap ng mga kaso si Kibuloy, ay tinanggap pa rin nila ang COC nito. Paliwanag ng komisyon, ministerial duty o trabaho lang kasi nila ay tagatanggap ng ihahaing kandidatura.
Kahit marami kang kaso, kahit paano ang iniikot ng mga issue sa iyo, pwede kang mag-file ng COC. Pwede na tatanggapin namin ng COC, pero ang susunod na tanong, pagka ba na-file, pagka tinanggap namin, automatic ba lehitimo kang kandidato? Hindi po. June, naghain na rin ng COC si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta bilang senador. Si Marcoleta ang kumukwestiyon sa pagdiskwalipika ng COMELEC sa Smartmatic para sa 2025 elections. Kabilang din siya sa nagsiwalat ng umano'y offshore bank accounts ni Garcia o Chairman George Erwin Garcia, pero nang tanungin kung may tiwala pa ba siya sa integridad ng COMELEC at halalan, ito ang naging sagot ni Marcoleta. Nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na election sa ating bansa. Yung pong pag-asa na yon at paniniwala ay nananatili pa rin sa aking puso. Naglabas din kanina si Marcoleta ng saloobin dahil inaway umano siya ng kanyang mga kasamahan sa House of Representatives kaugnay ng pagdinig sa budget ng Office of the Vice President. Tumakbo si Marcoleta Makaabayan bilang senator kasi daw dahil po sa hopya Makaabayan. Sakto ba yun dahil sa hopya? Dahil inaway daw siya Makaabayan. Di ba how ironic no na si Marcoleta that is 2 months ago Makaabayan. Di ba inakusahan niya ito pong si Commissioner Garcia na berdang mga anomalyang nangyari po sa loob po ng COMELEC Makaabayan dito daw sa pagpasok po ng Mero system na yun po ang gagamitin po na machine para po sa election Makaabayan this coming next year. Yung tungkol po sa Mero system. So wala siyang tiwala sa Mero Makaabayan and also sa COMELEC. Pero bakit siya nag-file po ng kanyang COC? Samantalang wala naman siyang tiwala po sa COMELEC Makaabayan. 'Di ba nakakatawa talaga eh. So mamaya babalikan natin po itong si Marcoleta. But before the Makaabayan, siyempre, shout out natin. Nandyan po ating makababayan po. Sila si Padillo Palakay. Nandiyan lang po si John Cuan, Rose Guevara, na hi to Bibok Iscarlan, Lilian Lalyave, hi to Lailani Ramos, Lerma Sondita, hi to Manuel Balinget, nandiyan po si Antonio Payos, Esing Mariano, Daldet Pasamonte, Obet Baldosa, nandiyan po si Jaime Clemente, Isabelita, and hi to Vivian Torne. So mga kabayan ko, actually nakita ko doon ang aking vlog sa Facebook page po na Ang Pahina Makaabayan. Alam niyo ba na sikat po ang Pahina? Hindi ko lang kilala kung sino po yung may-ari po ng Ang Pahina Makaabayan. Pero nang scroll ko sa mga account ko, sa account ko po doon Makaabayan sa Facebook kasi nga siyempre naghanap tayo ng balita. Nadaanan ko ang Facebook page po na Ang Pahina. Abay nandun po si Saiban. Ang gwapo po naman doon. Na-feature tayo Makaabayan sa Ang Pahina. Thank you nga pala no sa Ang Pahina. Kilala pala ni ng may-ari po ng Ang Pahina si Saiba Makaabayan. Nakilala na tayo. So na-feature tayo doon. Dahil po doon sa issue po ng bangayan ng pro-admin na vlogger Makaabayan, yung si Mami Peng versus po Mike Cervera. So dahil po doon na-feature tayo po ng Ang Pahina. Pero alam nyo Kaabayan, naalala nyo ba yung last time po na sa vlog natin, di ba pinakita ko dito po yung sa loobin, naglabas po ng sa loobin po itong si Mami Ping Makaabayan, saka tinira niya, niresbakan niya yung pong partner po ni Mike Cervera. So dahil po sa vlog na yon, ang dami pong nagsabi sa akin, sabi niya, Sir Ivan, huwag ka na sumali po sa gulo. At saka sana, huwag ka na pong makigulo po sa kanila. Huwag daw akong sasali Makaabayan. Honestly, wala pong plano si Sir Ivan po na sasali sa kanila Makaabayan. Ipinakita ko lang po yung vlog na yon kasi tayo po'y nakipagmaritisan lang po. Nagmaritisan lang po si Saiban. At saka gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang balita ni Makaabayan para aware lang po tayong lahat. At saka kayo rin po, para aware rin po kayo sa mga nangyayari sa mga dyan po sa mga paligid. At saka hindi lang po sa grupo po ng mga DDS, pati po sa grupo po ng mga pro-admin na vlogger Makaabayan. But I can assure you, hindi po makikigulo doon si Ivan. Ayaw ko Makaabayan, matatanda na yun eh. At saka problema ho yun nila Makaabayan. At saka kaya rin po yun ni Mami Ping. Kaya na po yun ni Mami Ping. At saka marami kasi nag-message sa atin, hindi ko nga mabilang eh. Siguro mga 100 plus Makaabayan. Ang dami talaga eh. Sabi na si Ivan, huwag kang makigulo doon, huwag kang sumali doon. Tsaka, alam niyo Makaabayan, honestly no, ako po'y naawa kay Mami Ping. Totoo lang. Honestly, ako po'y naawa kay Mami Ping. Kasi siya po ngayon po ay pinagtutulungan Makaabayan ng 3 vlogger.
ng 3 vlogger po. Meron, 'di ba? Alam ko po kung sino po yung mga vlogger na 'yon. Alam ko na kilala nyo kung sino po yung mga vlogger na 'yon. Merong 2 babae at saka meron pong isa na account mga kababayan na ang pangalan yung ginagamit po natin po pang sulat. Yun siya yung grabe po magmura mga kababayan. At saka kapag magmura at saka mga akusa below the belt mga kababayan. 'Di ba? Alam ko kilala ho 'yon. Saka yung isa, siyempre close friend ko yung isa mga kababayan. Bakit sumali? Well, alam na ho natin na siya po ay kagrupo po ni Mike Cervera mga kababayan. 'Di ba? M Trio sila. Ang grupo po ni Mike Cervera mga kababayan, 'di ba? M Trio. Si Mike Cervera, si Takiro Miyamoto, si Mark Ramos at saka yung isa mga kababayan, si Mima Alicia. Grupo kasi yan sila. So, M3 yung makabayan. Yung isa, nakisali siya makabayan. Pero hayaan natin yan, mga malalaki na yan eh. At saka, business nila yung makabayan. Di ba nakita na ho natin na sila po ay nag-meeting. Alam ko po ang nangyayari. Pero syempre, ang mga viewers ko dito, ayaw kasi nasasali po sa iban po doon sa kaguluhan ng makabayan. Pero gusto ko lang po i-share sa inyo na kahapon meron po silang meeting, may meeting mga kababayan, pero ayaw ko lang pong i-deep dive talaga sa mga informations na mga nalalaman ko, pero maraming nalaman po sa iban dahil po sa isang vlogger na nakasama rin po nila mga kababayan. May nagsabi kasi iban, sabi ko, okay, ganun ba? Ganun bang nangyari? May pumunta pala dyan, malaking tao sa taga Malacanang. Ganun po mga kababayan, pero di ba binanggit po ni Mima Alicia, I am sure marami pong viewer dito po na viewer po natin po ni si Ivan, viewer po ni Mima Makabayan. Meron silang binanggit na meron dang malaking tao na taga Malacanang at saka nandun na daw yung mga makabayan, yung mga kilala nila po na mga ibang vlogger po, as in marami silang makabayan. So meron silang pinagmitingan. So meron silang pinaghandaan makabayan. Alam natin yan. Yan po kasi sa darating po na eleksyon. Alam natin yan. So grupo kasi sila yan makabayan. Pero sana man lang sana man lang matapos na po tong bangayan, mga paninira nila kay Mami Ping, kasi kawawa po si Mami Ping makabayan. Inakusahan naman kasi na itong si Mami Ping ay binayaran daw ni Digong makabayan. Binayaran daw ni Digong, alam ko po kilala nyo yung kung sinong vlogger na yon, bayaran daw ni Digong makabayan. Si Mami Ping, bayaran ni Digong. Samantalang si Mami Ping yung nangunguna, siya po yung head sa panawagan po sa pagpapatalsik po kay Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Naalala ba natin yan? At si Mami Ping makabayan, hindi ko pa nakita po yung vlogger na yon, yung ballpen, naminsan ko tuloy. Yung ginagamit natin po pagsulat na vlogger na yun, saka grabe po magmura makabayan, wala pang vlogger na yun. Vlogger na po si Mami Ping sa mga Marcos makabayan. Kilala ko yan si Mami Ping, matagal na ho yan. At matagal na po akong viewer ni Mami Ping makabayan, kilala ko yan. Tapos inakusahan nila na binayaran daw ni Digong makabayan. Binayaran ni Digong para lang sisiraan si Sara. Munggunggong talaga eh. So anyways, yan na po ang mga nangyayari makabayan. So, hayaan na natin sila. Anyways, matatanda na yon. Saka alam na po ang kanilang ginagawa makabayan. Meron po nag-comment sa ating last vlog na sabi nila nakaayos na daw si Madam Ellie at saka si Pibos makabayan at saka si FL Lisa. Kasi meron ng vlog si FL Lisa makabayan na kung saan gin-greet daw itong si Pibos. Yun po ay luma na vlog po mga kababayan. Doon po sa mga nag-comment sa atin, sinabi kasi Ivan na nakaayos na daw si Ellie at saka si Pibos at saka gin-greet daw ni Efelisa makabayan. Luma ho yun. Yung vlog po na ipinakita po ni Mike Cervera makabayan. Diba si Efelisa nag-greet po kay Pibos? Matagal na ho yun. Kakaupo pa lang po ni PBM bilang presidente yung makabayan. Matagal na ho yun na vlog na yun. Okay? So anyways, before tayo magpatuloy po sa mga ibang issues makabayan, don't worry. Hindi po may kisali po si Ivan sa kaguluhan nila. Tayo po ay magfo-focus lang po sa mga issues, sa mga fake news po na mga ibinabato po ng kabilang kampo at dapat natin pong idibang makabayan. At syempre focus tayo po sa pagbabalita dito sa mga nangyayari po sa gobyerno natin, mga programa po ni PBBM at sa mga future projects po ni PBBM. Diyan po tayo mag-focus makabayan. Okay? So anyways, di ba si PBBM kahapon makabayan, nandun na po sa Lao PDM, RDM yata, RDR or PDR yata yan, Lao People's Democratic Republic, PDR nga pala.
Lao People's Democratic Republic. Nandun na po si Pinoy Kabayan para po sa ASEAN Summit Meeting. Also, binisita niya rin po yung mga kababayan po natin po na mga Pilipino doon po sa Lao, Makabayan. Alam niyo ba yung una kong basa sa Lao? Laos? Hindi pala yan Laos, Makabayan. Lao pala yan. Lao PDR. Lao pala yan. So at least nakorek ko tayo. Noong una, Laos eh. Laos? So anyway, si PBM, nakita natin makahabayan na hindi naman po ang ginawang caretaker, ito pong si Sara Makahabayan sa Pilipinas kasi wala po si PBM. Kundi, ang ginawang caretaker po ni PBM, si ES Bersamin Makahabayan, and also ang DOJ Secretary na si Remulla, and also yung tagadar na si Estrella III Makahabayan. So yung tatlo na yon, sila po ang caretaker sa Pilipinas habang wala pa po si PBM sa Pilipinas, Makabayan. So ibig sabihin, wala talagang tiwala itong si Sara, walang tiwala po si PBM kay Sara Makabayan. Kasi hindi naman talaga katiwala-tiwala itong si Sara. Siya po yung magiging caretaker sa Pilipinas, Makabayan. Naku po, magkalit-silisi po ang Pilipinas. At baka, pag uwi ni PBM, wala na po siyang uuwian, Makabayan. Kasi alam po natin po kung gaano ka-traidor ang mga Duterte, di ba? So sakto lang po ang desisyon ni PBM na hindi po si Sara ang magiging caretaker ng Pilipinas, Makabayan. So ang ginawa dito, naging caretaker lang po si Sara doon kay Amores, Makabayan. Sakto ba yun? Naging caretaker po kay Amores. So ipakita ko sa inyo po yung mga good news, Makabayan. For more details, let's watch this. Pinalakas pa ng Pilipinas at South Korea ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa kasunod ng state visit ni South Korean President Yoon Suk-yeol. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sina South Korean President Yoon at First Lady Kim Kyun-hee sa Malacanang kaninang umaga. Naging produktibo ang bilateral meeting ng dalawang leader. Tinalakay nila ang usaping may kinalaman sa politika, seguridad at depensa. Nagpalitan ng pananaw sa mga regional at international na issue, gaya halimbawa sa West Philippine Sea at Korean Peninsula. Ilang mahalagang kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpapatibay ng maritime cooperation ng Philippine Coast Guard at ng Korean Coast Guard. To strengthen understanding, mutual trust and confidence, and for the purpose of the promotion, preservation, and protection of our mutual maritime interests, including maritime order and safety in the Asia-Pacific region, we have signed a Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and the Korean Coast Guard on maritime cooperation. We agree to enhance our cooperation in defense industry. In particular, Korea will actively take part in the ReHorizon 3 phase of the modernization of the AFP. Also, based on the MOU on maritime cooperation signed today, our two countries will reinforce maritime security partnership in such areas as tackling transnational crime, information sharing, and conducting search and rescue missions. Pinag-usapan din ang pagpapaunlad sa ekonomiya at pagpapalakas ng ugnayang tao sa tao. Nilagdaan ang ilang Memorandum of Understanding tulad ng paggawa ng feasibility study para pag-aralan ang Bataan Nuclear Plant. Sinasabing makatutulong ito sa pagtitiyak ng sapat na supply ng kuryente sa bansa. Pagbuo ng framework para iangat ng dalawang bansang urban development sa Pilipinas at pagkakaroon ng strategic cooperation sa mga raw materials na ginagamit sa supply chain. Pinirmahan ang loan agreement sa Samar Coastal Road 2 Project, Laguna Lakeshore Network Project Phase 1 at Panay Guimaras Negros Island Bridges Project na layong pagbutihin ang transportasyon, pangangalakal at ekonomiya. Nilagdaan ang implementation program ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Tourism Department at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Korea para sa kasalukuyang taon hanggang sa 2029 para palakasin ang bilateral tourism cooperation ng Pilipinas at South Korea. Nataon ang state visit ng leader ng South Korea sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea na itinatag noong Marso 1949. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., simbolo ito ng mayamang kasaysayan ng dalawang bansa.
Matatandang nagpadala ng libo-libong sundalo ang Pilipinas nang pumutok ang digmaan sa Korea noong 1950. Patuloy anyang tumatatag ang ugnayan ng Pilipinas at Korea sa larangan ng depensa, seguridad, kooperasyon sa dagat at kalakalan. Isa lamang ang maliwanag na direksyon sa hinaharap, ang pagtibayin pa ang strategic relationship ng dalawang bansa. As a geopolitical environment is only becoming more complex, we must work together to achieve prosperity for our peoples and to promote a rules-based order governed by international law, including the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award. I hope that my state visit will serve as an opportunity to not only further enhance our trade and economic cooperation, but also widen the scope of our partnership to include future-oriented sectors such as security, digital technology, and energy. Ito ang kauna-unang state visit ng isang Pangulo ng Korea sa Pilipinas sa loob ng 13 taon. Nakarating na sa bansang Lao PDR si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para dumalo sa 44th at 45th ASEAN Summit and related meetings. Kumuha tayo ng huling update roon sa ulat ni Clazel Fordilia. Live, Clazel! Dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Lao People's Democratic Republic ngayong araw. Dadalo ang Pangulo sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summits mula October 9 hanggang 11. Mainit na tinanggap ang delegasyon ng Pilipinas ni Philippine Ambassador to Lao PDR Dina Joy Amatong kasama ang iba pang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Vientiane. Sinalubong din si Pangulong Marcos at First Lady ni Lao PDR Energy Foxy Sayason at kanyang may bahay na si Fonetida Sayida kasama ang kanyang delegasyon at Ministry of Foreign Affairs ng naturang bansa. Mula sa Watay International Airport, dumiretso ang presidente sa event para kumustahin ang Filipino community sa Lao. Nasa 400 Pinoy ang inaasahang a-attend. Nais ng Pangulo na tiyakin ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa naturang bansa. Bukas, isasagawa ang opening ceremony ng 44th at 45th ASEAN Summit and related summits. Mahalaga ang pagtitipon na ito na magsisilbing plataporma para talakayin ang mga rehiyon at pandaigdigang issue. Inaasahang bubuo na konsenso sa mga usaping may pangkaraniwang interes at gagawa ng polisiya para sa ASEAN community. 16 na pagpupulong kasama ang iba't ibang leader ng bansa ang lalahukan ni Pangulong Marcos. 82 ang inaasahang outcome documents, kabilang ang deklarasyon ng mga leader ng ASEAN sa pagpapaunlad ng ASEAN Outlook sa Indo-Pacific, pagpapalakas ng biosafety at biosecurity at pagpapaigting ng kooperasyon laban sa droga. Itutulak naman ng punong ehekutibo ang interes ng Pilipinas sa ASEAN tulad ng pag-iit sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa international law. Gayon din ang pagpapaigting sa connectivity at resilience sa digital economy, pagsuporta sa maliliit na negosyo, renewable energy at pagtugon sa climate change. Bumubuti ang lagay ng Pilipinas pagdating sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Ito ay matapos bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Agosto, batay sa Philippine Statistics Authority. Nagbabalik si Joshua Garcia. Patuloy ang pagtaas ng employment rate. Gayon din ang pagbaba ng unemployment sa bansa batay sa pinakuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, lalo ngayong bare months at holiday season. Pag na tayo, nasa October, November, December, last quarter, because of the holidays, release of bonuses, tumataas yung ating household final consumption expenditure, marami tayong mga jobs na nag-create. May expectation tayo na mas tataas pa yung ating both labor force participation saka yung ating employment itong last quarter. Sa pinakauling labor force survey ng PSA nito lamang nakaraang Agosto, umabot sa 96%. Ang employment rate na bahagyang mataas kumpara sa 95.6% noong nakaraang 2023 sa parehas na buwan at 95.3% noong Hulyo 2024. Katumbas ito ng 48.07 million na bilang na may trabaho noong Agosto 2023 patungong 49.15 million nito lang Agosto 2024. Bumaba naman ang unemployment rate sa 4%
para sa buwan ng Agosto ngayong taon mula sa 4.4% sa kaparehong buwan noong 2023 o katumbas ng 2.22 milyon na walang trabaho noong August 2023 patungo sa 2.07 milyon ngayong taon sa kaparehong buwan. Paliwanag ni National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, bunsod ito ng pagpasok ng malaking bilang ng mga kababaihan na pumasok sa pagtatrabaho na siya ring nagpataas ng labor force participation rate. Samantala, ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, magiging maganda ang Pasko ng mga Pilipino sa pinakauling labor force survey kasabay ng pagbaba ng inflation rate sa 1.9% nito lamang Setyembre. Kasabay ito ng binabalangkas ng pamahalaan ng Trabaho para sa Bayan o TBP para sa 2025-2034 na pinangungunahan ng TBP Interagency Council na may pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno at stakeholders mula sa pribadong sektor. Ganitong mga balita ang ayaw po ng mga DDS makabayan. Ganitong mga balita sila po ay napaka-allergic talaga eh. Tapos diba lagi na sinasabi na wala nang nangyari, wala nang bago po sa Pilipinas makabayan. So kapag kasi sila po ay manonood po sa mga mainstream media, doon rin po sa mga platform po ng gobyerno natin makabayan, magbasa-basa doon, either DSWD, either sa PSA, kung saan mang platform po ng gobyerno natin, or sa RTBM plus PTV makabayan, malalaman nila po yung mga balita tungkol po sa ating gobyerno at kay PBM. Kung ano po ang mga totoong nangyayari sa ating gobyerno, sa ekonomiya man, o sa mga proyekto po ng ating gobyerno, at saka yung future projects, plano po ni PBM at ng gobyerno natin. Hindi kasi nila alam, kasi ang lagi po nilang pinapanood po ng mga vlogger, yung mga gunggong naman kasi, yung po mga anti-Marcos, walang ibang-iba na balita, kundi po mga fake news makabayan. Yung tungkol lang doon kay Digong, tungkol lang doon sa mga lakad po ni Vic Rodriguez, sa lakad po ng mga sinusuportahan lang po ng mga politiko. Doon lang po ano ba Tagalog po sa libot-libot makabayan? Yung ikot-ikot, doon lang nakaikot kasi ang kanilang mundo makabayan. Ayaw po nilang makinig po sa ibang tao. O saka pero dito po sa dito po sa ating mga viewers na mga DDS makabayan, na mga anti-Marcos na nandito na kahit everyday po nilang binabash po si Ivan, inaakusahan po si Ivan at kinukuyo po lagi si Ivan at plus nire-report po nila ang ating channel makabayan. Alam yan si Ivan. Di ba DBS? Di ba DDS mga anti-Marcos? Lagi nyo nire-report po ang channel ni Sir Ivan. Alam po yan ni Sir Ivan. Pero sana para meron po kayong pakinabang ng konti, pwede kayong mag-like, pwede rin po kayo mag-dislike. Open yan dito mga DBS. At saka dito napakaswerte nyo, makikita nyo po ang totoong mga balita at saka mga nangyayari po sa gobyerno natin. Hindi totoo na wala pong nangyari at wala pong progreso ang gobyerno natin at saka yung bansa natin. Marami. Bulag lang kasi kayo, di ba? So before po tayo po pumunta po sa issue po ng kaabayan, pag-usapan na po natin po si Vic Rodriguez at saka si Marcoleta. Isa na natin si Boboy Elmido Costen sa Dugyo, nandiyan po si Gorgonia Angala, Hatsun Nonsky Pasamonte, Weng Salvatierra, nandiyan po si Judith Domas Panya, Alicia Lee, Hatsu Jaime Ignacio, Victor Rubin, Mary Red, Hatsu Joe Elec, Nida H. Haka, Elsa Hoffman, and hi to Elvier Shimizu. Okay, so mga kababayan ko, unahin mo natin po si Vic Rodriguez. Kasi ang post po ni Hitan makabayan, ito pong si Hitan, napaka fake news talaga itong gunggong na to. Sabi niya, sa buljakan po na kanyang account makabayan, sabi niya, nagorgor ang live ng Third Floor Studio with Attorney Vic Rodriguez, yung interview daw ni Vic Rodriguez makabayan. Mga bangag, magkano ang bayad nyo sa jammer? Take note, merong ginamit po na word na jammer makabayan. Kaya daw nagorgor ang live daw interview with Third Floor Studio dito po kay Vic Rodriguez makabayan. So kaya nga ang pangit po ng mga comment doon, alam na bangag na daw yung gobyerno natin, nabayaran na daw lahat at saka plano daw isuppress yung mga oposisyon makabayan. Yung oposisyon daw, sinuppress ng gobyerno. Sino ba yung oposisyon? Totoo ba na oposisyon po sila si Vic Rodriguez makabayan? Oposisyon ba yung grupo po nila ni Digong? Hindi naman na. Second-rate oposisyon yon. Kasi ang totoo pong oposisyon makabayan, ang grupo po nila ni Leni Robredo. Yung mga Dilawan at saka yung mga Liberal Party makabayan, sila po ang totoong mga oposisyon. Kundi ang grupo po nila ni Sara, ni Digong, plus yung mga Duterte at saka yung mga Lipores sila na mga gonggong, hindi sila oposisyon. Second-rate copycat na oposisyon makabayan. Kasi ang kanila ipinaglaban, ang kanila lang pong personal na interest. Okay? There you have it, mga DBS. Gonggong kasi kayo eh. So anyways,
Dito po sa claim po ni Hitad Makabayan, kasi sabi niya, 'di ba, paninira 'yan sa gobyerno natin kasi gumamit na po ng jammer. So ang ibig sabihin, kinuyog na naman po ang gobyerno ng mga alipores po ni Hitad Makabayan. Imbestigahan natin yan. Anong nangyari sa Ivan? So, take note, third floor studio na vlogger. Yun po sila si Pam Makabayan, si Pamela, at saka yung lalaki na yung kalimutan ko, yung ginamit po na daw allegedly, yung ginamit daw doon sa Polboronic Video Makabayan na model. Pero nilagyan kasi ng mukha po ni PB Makabayan. Yung kalimutan ko name, Nelson yata yun. If I'm not mistaken. Kalimutan ko lang ang name Makabayan. Kung ibanggitin ko ng name, baka maano tayo eh. Basta eres yun. Basta taga third floor studio daw yung Makabayan. Okay? So doon po sa video, doon po sa third floor studio po na account Makabayan, mag-umpisa tayo. Doon po sa pagpasok ni Vic Rodriguez sa Manila Hotel para po mag-file po ng COC Makabayan. At doon, meron tayong pong nakikita po ng mga ebidensya na hindi po ito totoo. Let's say dito po sa una Makabayan, sa pagpasok pa lang po ni Vic Rodriguez. Apat po kami. Attorney Vic Rodriguez. Okay, sige po. Magpapile lang muna. Tuloy lang po kayo. Pupunta kami dyan pag iwan. Okay. Sagratan po. Companion po. Sige po. Pupunta kami dyan pag ito. Vlog po ba yan, ma? Papatin din saan ang next. Guys, hindi pwede. See you later. Okay. Kasama ka ma'am doon sa loob. Hindi siya pwede Di ba? Tinanong siya ng security Makabayan yung pong si Pam. Sabi niya, vlog ba yan, ma'am? Hindi pwede. So kaya tinapos niya yung live Makabayan. Tinapos ang live po ng taga third floor studio. Okay? So pupuntahan natin po yung next na live, yung hour before po sa pag-post po ni Hitad Makabayan. Saan yun, Sir Ivan? Doon po sa labas po ng Manila Hotel Makabayan. Meron kasi mga grupo doon ng maisog na supporter po ni Vic Rodriguez at saka ni Marcoleta. Nandun sila lahat eh. So doon po sa interview Makabayan. Ngayon, doon po sa interview ni Vic Rodriguez, nandun po sila si Glenda Chong, nandun po sila si Kati Bangag, Bangag mo yun. Si Kati Bangag, sa mga vlogger po ng maisog lahat Makabayan. Straight po yung live nila. Hanggang naputol Makabayan, as in bigla lang pong naputol. Anong nangyari sa Ivan? Ang theory ko dito Makabayan, kasi 'di ba sabi po ni Hitad ginamitan na ng jammer, kaya daw na stop po ang communication Makabayan or yung pag-live po ng mga vlogger doon. Tingnan nyo, naglibot-libot ako sa mga maisog rally po ng mga vlogger Makabayan. Walang nag-post na ganyan na ginamitan po ng jammer. Wala po, kundi tuloy-tuloy po ang kanilang pag-vlog Makabayan. Nagtingin-tingin ako sa mga mainstream media kasi nandun po ang mainstream media ng time na yon. Nandun po yung Bilyonaryo, nandun po yung News 5, nandun po yung UNTV, nandun rin po yung PTV Makabayan. Nakita ko ng PTV, pati rin po yung ABS-CBN. Kung ginamitan yun ng jammer, alam ba natin yung jammer Makabayan? Yan yun ang ginagamit po sa mga minsan sa mga military po na mga base, yung military bases, kung meron silang mga dapat po na confidential po na area Makabayan, yung napakasekreto po na lugar at saka bawal po doon yung mga outsiders na nagdala po ng mga cellphone or anumang communications na yan or anumang mga live na ginagamit yan, bawal Makabayan. At saka ginamitan ho yan ng jammer para po walang communication, ma-off po yung internet Makabayan. Yan po ay jammer. And also doon po sa sa mga event po ng mga kailangan po ng security Makabayan, jammer ang ginagamit yan. Ngayon, kung ginamitan po yun ng jammer, kaya na-off po ang live po ng third floor studio Makabayan, hindi kaya mag-ingay po yung mainstream media? Di ba? Make sense ba? Critical thinking lang po at saka common sense Makabayan. Hindi kaya magreklamo yung ibang mga vlogger, yung mga mainstream media, sa mainstream media pa lang po mga kabayan. Naku, malaking reklamo kagad yan. Bakit ginamitan po ng jammer? Di ba? Pero bakit wala tayong nakita po na balita na ganyan? Ang ibig sabihin nito, gawa-gawa lang po yun ni Hitad. Para po mapagtakpan niya yung biglang pong pagka-off ng live po ni Pam Makabayan ng third floor studio. Most probably sa tsuri ko dito, ang tsuri ko Makabayan, malamang sa malamang nalubat po ang cellphone po ni Pamela.
Sakto ba ang ating analysis mga kabayan? Malamang sa malamang nalobat po ang cellphone ni Pamela. At saka inilusot lang po kagad mga kabayan, ginamitan daw ng jammer. Gunggong talaga eh. Ang sarap lang kurte ng gunggong ito mga kabayan. Itong sitad talaga, gabi eh. So anyways, forte po kay Marcoleta mga kabayan. Kay Marcoleta, 'di ba sabi ko how ironic talaga na siya po nag-file ng COC, 'di ba samantala nung una wala siyang tiwala po sa COMELEC mga kabayan dahil daw sa issue na 1 billion pesos is scandal, yung 1 billion pesos po na issue scandal mga kabayan na pera na inilagay daw sa mga account daw ni Commissioner Garcia. Yung offshore accounts mga kabayan, account niya doon po sa South Korea, doon po sa Korea mga kabayan. 'Di ba? Talagang pumutok yung balita na 'yan. Tsaka sabi pa nga ni Marcoleta noon, hindi daw yung verified po ng mga accounts, hindi pa verified. Pero bakit niya inukasan kagad po itong si Garcia mga kabayan? Ngayon si Garcia, 'di ba nagpatulong siya sa NBI mga kabayan? Kasi alam po ni Garcia sa kanyang sarili, wala siya mga offshore accounts, alam niya. Kaya humingi siya ng tulong sa taga-NBI sa pangunguna yun ni Santiago mga kabayan. Isiniwalat ng isang mambabatas na meron umanong halos 1 bilyong pisong inilipat sa mga bank account ng isang opisyal ng COMELEC. Tugma umano ito sa paggulong ng bidding hanggang sa ma-award ang kontrata sa Miro Systems na gagamitin sa eleksyon. Bagamat walang pinangalan ng opisyal dahil i-verify pa, pumalag na agad si COMELEC Chairman Garcia. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mabigat ang mga paratang na binitiwadi sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta sa isang press conference laban sa COMELEC. Sabi niya halos 1 bilyong pisong halaga daw ng pondo ang natransmit umano sa iba't ibang bank accounts sa abroad na konektado sa isang opisyal ng Commission on Elections. Tugma raw ang mga transaksyon sa bangko sa pag-usad ng bidding sa Pilipinas hanggang sa ma-award umano ang kontrata sa South Korean company na Miro para mag-supply ng mga automated counting machines na gagamitin sa election 2025. At a total offshore bank account worth 15.2 million or almost 1 billion pesos. At least 2.1 million or more than 120 million are deposits made from Korean bank accounts between 22 June 2023 to 22 March 2024. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Pero sabi rin ni Marcoleta, hindi pa niya nabeberipika ang mga inilahad niya kaya hindi muna niya papangalanan ang COMELEC official. Pero si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inunahan na si Marcoleta at sinabing siya ang pinatutukulan ni Marcoleta. Bago pa magsalita ang kongresista, may impormasyon na raw siya sa umunoy planong siraan siya. Huwag na po natin paikot-ikutin. Ako po yung nire-refer doon. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. Kinakailangan sirain ang komisyon sa pamamagitan ng chairman ng COMELEC na allegedly, napakadami ka daw pong foreign accounts. Sa totoo lang po, wala po ako kahit isa na foreign account. Mapaninumpaan ko po yan kahit saan. Inilabas ni Garcia ang sulat niya kay Director Jaime Santiago na humiling na imbestigahan ng NBI ang mga paratang. Partikular na pinaimbestigahan ni Garcia ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng aniyay maling impormasyon at beripikahin ang mga bank account na nabanggit. Sabi ni Garcia sa NBI, handa siyang mag-issue ng waiver para hindi maging hadlang ang anti-money laundering regulation at bank secrecy laws sa investigasyon. Nag-i-issue ako ng waiver sa alleged account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon, marapat na tingnan, buksan, at alamin kung talaga bang may tunay na account, number 1, number 2, anong history ng account na yan, at kung ano yung laman yon, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat ng laman ng accounts na yon. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang kakayanan ng mga makina na gawa ng Miro na aniyay hindi pa nasusubok. Kailangan i-prove talaga ng Miro muna na competent, na yung kanilang mga makina ay talagang magagamit natin ng maayos. Or otherwise, the voters will become guinea pigs for these hybrid machines, which were not tested anywhere. Sa isang statement, sinabi ng Miro na nakafocus sila sa paghahatid ng best possible automated system sa mga Pilipino sa gitna ng anilay hindi totoong aligasyon na pinapakalat. Naipakita na raw nila ang kalidad ng kanilang makina at kakayanan nilang i-deliver sa oras ang lahat ng requirements sa pamamagitan ng public demonstration.
Patuloy raw silang magpapakita ng transparency sa pagtupad ng kanilang responsibilidad sa darating na halalan. So after po sa balita ng mga kabayan, di ba that is 2 months ago na balita na yan? So after po 2 weeks yata yun if I'm not mistaken, di ba nakaroon kagad dito po ng checking test drive po sa Mero System mga kabayan, yung machine po na gamitin po sa election, di ba nandun sila sa kamera? After po sa kamera mga kabayan, that is 2 days yata na straight yun, saka chinek po ng mga mababatas natin yung machine at saka transparency mga kabayan sa system po ng Mero System. And also after that, doon po sila pumunta sa Senate, sa Senado mga kabayan for 1 day only. So napatunayan po ng Mero na talagang capable sila at saka competent po ang kanilang machine na ginagamit mga kabayan or gagamitin na machine para po sa election. So dito, after po sa balita na yan, di ba, humingi po ng tulong si Commissioner Garcia sa NBI na imbestigahan po kung sino po yung nasa likod dito sa paninira po sa COMELEC mga kabayan. Hanggang nakita po merong ebidensya na ito palang si former Congressman Erice makahabayan, siya pala yung nasa likod niyan, si Erice. So kung bakit ko nasabi na siniraan po ni Marcoleta, ito pong si Garcia at saka yung COMELEC kasi naniwala po si Marcoleta kay Erice makahabayan. At doon po sa letter na ginawa po ni Erice makahabayan, nabanggit na po ang pangalan doon ni Garcia. At dito po yan sa balita na to. Allegedly opened on March 22 under the name George M. Garcia is non-existent with Land Bank of the Philippines Intramuros Branch. Kinumpirma ng Land Bank of the Philippines na peke o hindi umiiral ang isang local bank account na pinadalhan umano ng pera mula sa South Korea na sinasabing para kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Kasama ang sinasabing account sa dokumentong natanggap umano ni dating Caloocan City Congressman Edgar Erice galing sa bansang Bahamas. Ito umano ay ipinadala lang sa kanya at binigyan niya ng kopya si Garcia kaninang umaga nang magpunta siya sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Nasa $15 million ang kabuuang deposito sa 14 na magkahalong offshore at local bank accounts. Ito po yung natanggap ko na Bahamas files kung saan nakalagay po doon na isang COMELEC officials nakatanggap ng $1 million mula sa South Korea, allegedly from Mero. At meron pong 14 foreign accounts, ang isang COMELEC official. Ayon kay Chairman Garcia, malinaw na imbento ang mga nasabing account o dokumento. Sa ngayon, sinulatan na rin ni Garcia ang ibang bangko na pinadalhan din umano ng pera. Ang ipinagtataka pa niya ng kanilang itrace, ang nagpadala at ang pinadalhan ay iisa ang number na pagmamay-ari umano ni Erice. Ibig sabihin, available na po sa Pilipinas ng June 30, yung mismong white paper na yan. Pero allegedly, galing sa Bahamas, pinadala ng July 1. So ibig sabihin, available na sa Pilipinas and yet may nagpadala noong July 1. Sa tracking number ng dokumentong hawak ni Erice, lumalabas na galing ito ng Pilipinas at ipinadala sa bansang Bahamas na siya namang ibinalik ulit dito sa bansa. Kaugnay nito, naniniwala si Garcia na dapat na rin gumawa siya ng aksyong legal kaugnay ng lantarang paninira sa kanyang reputasyon at kredibilidad. Maghahain anya siya ng kaso laban kay Erice na falsification of documents pagkatapos na matanggap ang resulta ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ng National Bureau of Investigation o NBI sa issue. Napansin din ni Garcia na lahat ng dokumento na ibinigay sa kanya ni Erice ay halatang iisa ang font na ginamit na malinaw anyang iisa lang ang gumawa. Ang nakalagay sa batas, yung may hawak ng isang falsifikado na dokumento ay presume sa batas na siyang author ng falsifikadong dokumento. Ayon naman kay Erice, magsampa lang ng kaso si Garcia at bukas ay maghahain din siya ng petisyon sa Korte Suprema para i-cite in contempt si Garcia dahil sa pahayag nito kapag mabaliwala ang kontrata ng Mero at COMELEC ay babalik sa mano-mano ang halalan. Ayon naman kay Garcia, hindi sila kailanman nagsalita sa merito ng kaso ngayon dahil nasa Korte Suprema na. Sa halip si Erice anya ang panay na pa-press con. Ang medyo kabahan siya, yung kaso ipapay ng COMELEC.
o ipapile ko kapag ka napatunayan kong fake lahat ng mga accounts na ito. Yan, kakasuhan po ng COMELEC mga kababayan, ito pong si Irese. Si Irese kasi napakana nito at saka nung siya po ay nabulyaso mga kababayan, saka mission fail po ang kanyang ginawa dito, abay biglang bumaliktad, binawi niya kanyang sinabi mga kababayan, sabi niya wala daw siyang pinangalanan po ng Garcia mga kababayan. For more details, let's watch this. Itinanggi ni dating Caloocan City Representative Edgar Egay Erice na si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang tinukoy niyang COMELEC official na tumanggap ng perang aabot sa $15 million mula sa South Korea. Sa panayam kay Erice, sinabi nito na wala siyang partikular na binanggit na pangalan kung sino ang nasabing opisyal. Kasama din niya sa sulat ang dokumentong naglalaman ng sensitibong impormasyon na sa paniniwala niya ay dapat tingnan at magkomentaryo si Garcia. Wala. Ang sabi ko, he's the chairman. He's the chairman of COMELEC. His obligation is to investigate this because this is a very serious matter. Pero sa sulat nito kay Chairman Garcia, partikular na binanggit nito ang linyang your banking history and details na tumutukoy kay Garcia. Ayon naman kay Garcia, maganda sanang mag-issue ng waiver ang sinumang nag-aakusa para pagasampan naman nila ng kaso. Butata. Nabulya sa mga kabayan. So wala talagang mananaig po ng mga kadiliman. Yung kasamaan plus kadiliman, hindi yun mananaig mga kabayan. Kasi yan pong si Irese, na pag alam mo natin, grupo ho yan ng mga DDS mga kabayan. Kaya nga sinakyan kaagad po ni Marcoleta. Diba? Si Marcoleta, nababakasakali siya na ito pong si Garcia, matiris niya mga kabayan. At kapag napatunayan yun ni Marcoleta na siya po'y nagbabakasakali, na totoo po yung aligasyon na ibinato po doon kay Garcia mga kabayan, kapag napatunayan yun, ang masisira dito si PBM. Correct pa mo wrong? Diba? Yan po ang point nila. Kaya nagkaroon dito po ng demolition job kay Garcia mga kabayan. Pero yan po ay mag-divert doon papunta po kay PBM. Wala pong mananaig po na kasamaan plus kadiliman. Sabi yan ni Roque mga kabayan. Okay? Ngayon, saan ang balita si Ivan tungkol po kay Bin Barubal at kay Marcoleta? Ang latest po na vlog po ni Bin Barubal mga kabayan, di ba tinanong natin siya kung totoo ba na si Marcoleta ang kanyang amo? Kahit hindi na po tayo sagutin po ni Bin Barubal mga kabayan, alam na po natin kung sino ang kanyang kung sino po ang kanyang amo. Saan doon si Ivan? Ito po ang ating ebidensya. Parang school lang yan, kailangan matapang yung guro. Pag yung teacher matapang, yung mga estudyante nakikinig, natututo. Lalaking masunurin, hindi pasaway, matino. Pero pag teacher mo bangag, malamya, yung mga estudyante lalaking masama at higit sa lahat bobo. Tapos may mga bobong nagsasabi pa dyan, sobrang bait nga ni Bongbong eh. Love na love ko yan. Bobo, yung sobrang bait, pinsang buo ng katangahan. Hindi mabait yan, tanga yan. Maangas ba? Mas maangas ka. Hindi ka na nababagay sa mundo namin. Kailangan mo nang pumunta sa mundo ng mga halimaw. Masyado ka ng malakas. Malakas ang tama. Wala ka nang makakalaban dito, hayop ka. Kaya sa Senado, walang patumpik-tumpik number 1, Rodante Marcoleta. Walang takot, lahat ng oligarchs binangga. ABS-CBN binangga. Meralco binangga. Kesa ikumpara nyo rito yung pondo yung binangga. O diba, kumpirmado. Sino ang kanyang kandidato mga kabayan? Marcoleta. Sino yung amo? Marcoleta. So totoo pala yung sinabi po sa akin na ito pong si Ben Barubal, ang kanyang amo si Marcoleta mga kabayan. Magkano kaya yata yun, Ben? Totoo ba yun? Magkano ba yun? 500,000 ba yun? Sakto ba yun? 500,000 ba sa'yo? Or only 60% sa'yo? Nagtatanong lang po, Ben. Totoo ba yung narinig ko? Diba? Klarong-klaro. Noong una, ang tawag niya kay PB Makabayan, Tito Bongbong. Ngayon, ano lang tawag Makabayan? Diba? Grabe talaga eh. Talagang totally official na pong bumaliktad po itong si Bin Barubal. Binarubal na rin po niya si PB Makabayan at saka Speaker Martin Romualdez. Okay? So anyways, nandiyan po si Jess Tobtor from Calamba, Laguna. Hi to Sports Shinobi from South Korea. Hi to Jemson, Jimboy, Jeriel, and Regine of Madawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Evelyn Garcia. Nandiyan po si Mary Jane Tan, Romeo Caro Gigato Jr. Hi to Nene. Nandiyan po si Mary Jane Guco, Ising Mariano, Florian Maquinano. Hi to Elizabeth Habihan,
Sofia Dancel, nandiyan rin po si Nora Tovera, Anisa Vinetes, and hi to Mekeri. Okay, so mga kababayan ko, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Magandang umaga, Panginoon ko. Salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong si Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas